Tama, pinadala mo itong artikulo mula sa pep.ph at puno ito ng kapanapanabik na mga kaganapan. Oo, napansin ko rin yon. Malaking kolaborasyon at matagal nang inaabangang remake. Sulit talagang himayin. Tama, para sa mga nanonood ngayon, pupunta tayo sa mahahalagang detalye at ano ang kahulugan nito para sa libangan ng Pilipinas. Magandang ideya rin tayo. Sige, kaya una, ang malaking balita. Magtatambal sina Alden Richards at Julia Barreto para sa adaptasyon ng pelikulang PMEC na nanggaling sa Thailand. Malaking balita talaga ito. Grabe, PMAC nagtagumpay ng malaki, di ba? Malaki, itinuturing itong pinakamalaking pelikula sa lahat ng panahon sa Thailand. Wow, pinakamalaking kita sa lahat, kamangha-mangha. Oo, tunay na ipinakita nito ang superstar status ni Mario Mar kasama ang kanyang co-star na si Davica Horn. Kaya, Para makuha ni na Alden at Julia ang mga papel na iyon, malaking bagay iyon. Ipinapahiwatig na pareho silang naghahanap ng tagumpay dito. tama ka. At hindi lang ito tuwirang pelikula ng katatakutan. Binanggit sa artikulo na ito ay pinaghalong supernatural, komedya at pag-ibig. Oo, nakaka-curious. Sa tingin ko kakaibang combination. Sa tingin mo, yun ba ang dahilan kaya patok ang orihinal? Posible talaga ang kombinasyon ng mga genre na yan ay umapela sa malaking audience. Meron kang katatakutan, kaluwagan nito, komedya at emosyonal na hatak ng romansa. Isa itong formula na pwede magtagumpay kung maayos ang pagkakagawa. Oo nga, nakaka-curious paano makukuha balansa sa Filipino version. Tama, nakaka-curious kung paano nila ito iaangkop sa konteksto ng kulturang Pilipino. Sa totoo lang, itong PMAC remake ay bahagi ng mas malaking larawan. Ito ang flagship project ng bagong partnership ng Alden Richards Myriad Entertainment at ng Viva Group of Companies. Ito talaga ang kumuha ng attention ko. Hindi lang ito isang pelikula, isa itong collaboration. Eksakto. Malaki ang presensya ng Viva sa entertainment ng Pilipinas, tama? Kasama sila sa lahat mula sa produksyon ng pelikula at musika hanggang sa live na events. Tama, nasa maraming bagay ang Viva. Kaya ang pakikipag-partner ni Alden sa kanila sa pamamagitan ng kanyang sariling kumpanya na Myriad Entertainment ay nagpapahiwatig na iniisip niya ito ng pangmatagalan, estratehikong bumubuo ng mas malaki. At nagsimula na nga sila agad. Binanggit sa artikulo na ang kanilang unang proyekto na UO Out of Order ay isang pelikulang Netflix na pinagbidahan ni Alden at tampok si Heaven Paraleo. Wow, mag-direct ng pelikula para sa Netflix agad-agad, astig na galaw. Ipinapakita nito ang daming ambisyon at likhang pagkamalikayan. Diba? Ibig sabihin, isang bagay ang umarte sa pelikula, pero iba kapag i-direct mo rin ito. Ibang klase talaga. Ipinapahiwatig nito na gusto niyang magkaroon ng higit na kontrol sa proyekto para hubugin ang sariling malikhaing vision. At ang kolaborasyon nila ay hindi lamang sa pelikula. Sumasali rin sila sa live events gamit ang BAA Live. Tama, talagang may sense yun dahil ang Viva ay eksperto sa larangang yan. Isa silang powerhouse pagdating sa concerts at live shows. At sa usapang concert, binanggit sa artikulo ang nalalapit na solo concert ni Alden. Dagdag pa, gumagawa siya ng bagong album sa ilalim ng Viva Records. Nako, yan ang talagang kinagigiliwan ko. Isang buong album ng orihinal na kanta. Malaki ang potensyal niyan para sa kanya. Tila magiging matagumpay siya. Talagang nag-e-explore siya ng iba't ibang aspeto ng sining niya. Eksakto. Ang infrastructure at karanasan ni Viva sa industriya ng musika ay malaking asset para sa kanya. Panalo para sa lahat. At sa ibabaw ng lahat, ang conscious ni Alden ay sasali na sa franchise network ng Viva Foods. Sandali, talaga bang conscious? Oo, sasali ito sa network ng mga franchise kasama ang malalaking pangalan tulad ng Botiju at Paper Moon. Wow! Kaya hindi lang sila nagtutulungan sa entertainment, nagsasanib puwersa rin sila kahit sa food industry. Ipinapakita ang kanilang pagtutulungan, di ba? Oo nga, sa tingin ko parang magaling si Alden sa negosyo gaya ng galing niya sa pag-arte. At malinaw sa artikulo na bahagi ito ng paglago ni Alden bilang negosyante at producer. Binanggit pa nila na ang paglagda ng kontrata sa pagitan ni Alden at Boss Vic Del Rosario ng Viva ay sa Huwebes, Marso 27. Nagle-level up na siya, di ba? Hindi na lang siya star. Nagtayo na ng imperyo. Eksakto. May isang maliit na section sa artikulo na binabanggit ang ilang nakaraang negosyo ni Alden. Oh, oo, nakita ko. Hindi ito detalyado pero nagdadagdag ito ng bagong layer sa kwento. Tila ipinapakita nito ang mga hamon at tagumpay marahil sa negosyo, di ba? Oo. Baka pati mga aral na natutunan sa daan. Binibigyang diin nito ang halaga ng pakikipagtulungan kay Viva. Parang nakipag-team up siya sa isang bigatin, may karanasan at mapagkukunan para tulungan siyang makamit ang kanyang mithiin. Kaya tapusin natin ito sa pagbabalik sa mga tagapakinig. Bakit kailangan nilang pakialaman ito? Ano ang makukuha nila? Sa pananaw ng audience, ang partnership na ito ay may potential na magresulta sa mataas na kalidad na libangan. Parehong sina Alden at Viva ay may napatunayang record ng matagumpay at sikat na mga proyekto.
Sa kanilang pinagsamang resources at kaalaman, sino ang nakakaalam kung ano ang malilikha nila? Maaari itong maging pambihira. At para sa mga tagahanga ng PMAC, ang remake na ito ay muling mabubuhay para sa Filipino audience kasama ang dalawang sikat na bituin ng bansa sa pangunahing papel. Tama ka, magiging interesante makita paano aayusin ang kwento, humor at horror elements. Lahat. Dagdag pa, ang lumalawak na papel ni Alden bilang negosyante at producer ay nagpapahiwatig na mas maraming iba-ibang proyektong salihan niya sa hinaharap, parehong harap at likod ng kamera. Ibig sabihin, mas maraming variety at nakakapanabik na content para sa mga manonood. Eksakto, panalo lahat. Kaya ayan mga kaibigan, mula sa matagumpay na Thai film hanggang sa mga collaboration sa pelikula, musika, live events, at maging sa pagkain kinakain natin. Ang eksena ng libangang Pilipino ay umaapoy ngayon. At ang talagang nakaka-excite, hindi lang ito tungkol sa pelikula o partnership. Ito ay tungkol sa pagbabago sa industriya kung saan ang mga kilalang bituin tulad ni Alden ay nagkakaroon ng control, nagiging tagalikha at pinuno ng negosyo. Sila ang humuhubog sa hinaharap ng screen entertainment at iba pa. At ito ang nag-iiwan sa atin ng kawili-wiling tanong na pag-isipan. Habang mas maraming artist ang sumusunod sa yapak ni Alden at ginagampanan multifaceted na tungkulin, ano ang epekto nito sa uri ng mga kwento na nakikita natin, musika na naririnig natin, at libangan na kinokonsumo? Isa itong kapanapanabik na tanong na tiyak nating babantayan habang patuloy na nagbabago ang eksena ng libangan sa Pilipinas. Totoo yan. Ang kinabukasan ay mas maliwanag at sabik na akong makita ang mangyayari. Tama, pinadala mo itong artikulo mula sa pep.ph at puno ito ng kapanapanabik na mga kaganapan. Oo, napansin ko rin yon. Malaking kolaborasyon at matagal nang inaabangang remake. Sulit talagang himayin. Tama, para sa mga nanonood ngayon, pupunta tayo sa mahahalagang detalye at ano ang kahulugan nito para sa libangan ng Pilipinas. Magandang ideya, tuloy na tayo. Sige, kaya una, ang malaking balita. Magtatambal sina Alden Richards at Julia Barreto para sa adaptasyon ng pelikulang PMAC na nanggaling sa Thailand. Malaking balita talaga ito. Grabe, PMAC nagtagumpay ng malaki, di ba? Malaki, itinuturing itong pinakamalaking pelikula sa lahat ng panahon sa Thailand. Wow, pinakamalaking kita sa lahat, kamangha-mangha. Oo, tunay na ipinakita nito ang superstar status ni Mario Mar kasama ang kanyang co-star na si Davica Horn. Kaya, Para makuha ni na Alden at Julia ang mga papel na iyon, malaking bagay iyon. Ipinapahiwatig na pareho silang naghahanap ng tagumpay dito. tama ka. At hindi lang ito tuwirang pelikula ng katatakutan. Binanggit sa artikulo na ito ay pinaghalong supernatural, komedya at pag-ibig. Oo, nakaka-curious. Sa tingin ko kakaibang combination. Sa tingin mo, yun ba ang dahilan kaya patok ang orihinal? Posible talaga ang kombinasyon ng mga genre na yan ay umapela sa malaking audience. Meron kang katatakutan, kaluwagan nito, komedya at emosyonal na hatak ng romansa. Isa itong formula na pwede magtagumpay kung maayos ang pagkakagawa. Oo nga, nakaka-curious paano makukuha balanse sa Filipino version. Tama, nakaka-curious kung paano nila ito iaangkop sa konteksto ng kulturang Pilipino. Sa totoo lang, itong PMAC remake ay bahagi ng mas malaking larawan. Ito ang flagship project ng bagong partnership ng Alden Richards Myriad Entertainment at ng Viva Group of Companies. Ito talaga ang kumuha ng attention ko. Hindi lang ito isang pelikula, isa itong collaboration. Eksakto. Malaki ang presensya ng Viva sa entertainment ng Pilipinas, tama? Kasama sila sa lahat mula sa produksyon ng pelikula at musika hanggang sa live na events. Tama, nasa maraming bagay ang Viva. Kaya ang pakikipag-partner ni Alden sa kanila sa pamamagitan ng kanyang sariling kumpanya na Myriad Entertainment ay nagpapahiwatig na iniisip niya ito ng pangmatagalan, estratehikong bumubuo ng mas malaki. At nagsimula na nga sila agad. Binanggit sa artikulo na ang kanilang unang proyekto na UO Out of Order ay isang pelikulang Netflix na pinagbidahan ni Alden at tampok si Heaven Paraleo. Wow, mag-direct ng pelikula para sa Netflix agad-agad, astig na galaw. Ipinapakita nito ang daming ambisyon at tikhang pagkamalikayan. Diba? Ibig sabihin, isang bagay ang umarte sa pelikula. Pero iba kapag i-direct mo rin ito. Ibang klase talaga. Ipinapahiwatig nito na gusto niyang magkaroon ng higit na kontrol sa proyekto para hubugin ang sariling malikhaing vision. At ang kolaborasyon nila ay hindi lamang sa pelikula. Sumasali rin sila sa live events gamit ang VAA Live. Tama, talagang may sense yun dahil ang Viva ay eksperto sa larangang yan. Isa silang powerhouse pagdating sa concerts at live shows. At sa usapang concert, binanggit sa artikulo ang nalalapit na solo concert ni Alden. Dagdag pa, gumagawa siya ng bagong album sa ilalim ng Viva Records. Nako, yan ang talagang kinagigiliwan ko. Isang buong album ng original na kanta. Malaki ang potensyal niyan para sa kanya.
Tila magiging matagumpay siya. Talagang nag-e-explore siya ng iba't ibang aspeto ng sining niya. Eksakto. Ang infrastructure at karanasan ni Viva sa industriya ng musika ay malaking asset para sa kanya. Panalo para sa lahat. At sa ibabaw ng lahat, ang conscious ni Alden ay sasali na sa franchise network ng Viva Foods. Sandali, talaga bang conscious? Oo, sasali ito sa network ng mga franchise kasama ang malalaking pangalan tulad ng Botiju at Paper Moon. Wow! Kaya hindi lang sila nagtutulungan sa entertainment, nagsasanib puwersa rin sila, kahit sa food industry. Ipinapakita ang kanilang pagtutulungan, di ba? Oo nga, sa tingin ko parang magaling si Alden sa negosyo gaya ng galing niya sa pag-arte. At malinaw sa artikulo na bahagi ito ng paglago ni Alden bilang negosyante at producer. Binanggit pa nila na ang paglagda ng kontrata sa pagitan nina Alden at Boss Vic Del Rosario ng Viva ay sa Huwebes, Marso 27. Nagle-level up na siya, di ba? Hindi na lang siya star. Nagtayo na ng imperyo. Eksakto. May isang maliit na section sa artikulo na binabanggit ang ilang nakaraang negosyo ni Alden. Oh, oo, nakita ko. Hindi ito detalyado pero nagdadagdag ito ng bagong layer sa kwento. Tila ipinapakita nito ang mga hamon at tagumpay marahil sa negosyo, di ba? Oo. Baka pati mga aral na natutunan sa daan. Binibigyang diin nito ang halaga ng pakikipagtulungan kay Viva. Parang nakipag-team up siya sa isang bigatin, may karanasan at mapagkukunan para tulungan siyang makamit ang kanyang mitiin. Kaya tapusin natin ito sa pagbabalik sa mga tagapakinig. Bakit kailangan nilang pakialaman ito? Ano ang makukuha nila? Sa pananaw ng audience, ang partnership na ito ay may potential na magresulta sa mataas na kalidad na libangan. Parehong sina Alden at Viva ay may napatunayang record ng matagumpay at sikat na mga proyekto. Sa kanilang pinagsamang resources at kaalaman, sino ang nakakaalam kung ano ang malilikha nila? Maaari itong maging pamihira. At para sa mga tagahanga ng PMAC, ang remake na ito ay muling mabubuhay para sa Filipino audience, kasama ang dalawang sikat na bituin ng bansa sa pangunahing papel. Tama ka, magiging interesante makita paano aayusin ang kwento, humor at horror elements. Lahat. Dagdag pa, ang lumalawak na papel ni Alden bilang negosyante at producer ay nagpapahiwatig na mas maraming iba-ibang proyektong salihan niya sa hinaharap, parehong harap at likod ng kamera. Ibig sabihin, mas maraming variety at nakakapanabik na content para sa mga manonood. Eksakto, panalo lahat. Kaya ayan mga kaibigan, mula sa matagumpay na Thai film hanggang sa mga collaboration sa pelikula, musika, live events, at maging sa pagkain kinakain natin. Ang eksena ng libangang Pilipino ay umaapoy ngayon. At ang talagang nakaka-excite, hindi lang ito tungkol sa pelikula o partnership. Ito ay tungkol sa pagbabago sa industriya kung saan ang mga kilalang bituin tulad ni Alden ay nagkakaroon ng kontrol, nagiging tagalikha at pinuno ng negosyo. Sila ang humuhubog sa hinaharap ng screen entertainment at iba pa. At ito ang nag-iiwan sa atin ng kawili-wiling tanong na pag-isipan. Habang mas maraming artist ang sumusunod sa yapak ni Alden at ginagampanan multifaceted na tungkulin, ano ang epekto nito sa uri ng mga kwento na nakikita natin, musika na naririnig natin, at libangan na kinokonsumo? Isa itong kapanapanabik na tanong na tiyak nating babantayan habang patuloy na nagbabago ang eksena ng libangan sa Pilipinas. Totoo yan. Ang kinabukasan ay mas maliwanag at sabik na akong makita ang mangyayari.